Number 148, P.1. 2x cubed minus 5x squared plus 6x minus 3 divided by x minus 2. Ang makukuha ko dito ay divided by 2x squared minus x minus 4. And remainder na po. Ano ba ito? Oo, tama na yan. Tapos, next na. Yes, ma'am. Opo. Ayusin ko na rin po. Tatapos na rin naman po. Opo, matutulog na po. Opo, masama ko yan. Right, ma'am. Paano ko kaya ipaintindi sa kanila na bahagi na talaga ng buhay ng estudyante ang hindi pagtulog sa tamang oras? Sabi nila, ano bang ginagawa ko sa school? Kasi, pagdating ko dito sa bahay, para hindi pa rin natatapos lahat ng pinag-aaralan ko. Pag sinabi ko namang, student assistant ako sa registrar. Sa dami ng ginagawa ko doon, parang hindi ko na maisingin pa itong assignments ko. Ako magpapanik yun. Kesyo, anak, baka hindi ka makapag-concentrate sa pag-aaral mo. Anak, paano na yung loud standing mo? Baka mapabayaan mo. At anak, paano ka may papasok ng ninong mo sa Saudi? Kung ganyan. Mahirap din naman kasing pagsabayin ko. Mag-SA, tapos pag-aaral. Mahirap kaya yun, lalo na pagsabay-sabay ang exams. Paano pag bumagsak ako? Kaya minsan naisip ko na bitawan na lang yung pag-SA. Pero kasi nahiya naman ako kay mama na mangingi pa ng dagdag na allowance. Eh kailan nga lang napupulan na naman kami ng kuryente. Beses nang nangyayari yun. Tapos 3 pa kami pumapasok sa school. Tumaas yung tuition fee ng 2 kong kapatid. Pati gasolina, pamasahe, bilihin. Sabi ni Papa, ngayon lang daw. Malalampasan din namin to. Ilang taon ko na kasing naririnig sa kanya yun. Parang nung nagbabago lang, mas humihirap yung crisis na dinaranas namin. May rally nga pala. Isang linggo na rin akong kinukulit ng mandong yun na sumama sa kanila. Pag nagkakasalubong kami, nagkakamustahin ako, ang bait-bait. Pero pag nasa rally, nakala ko galit na galit, sinasabi niya, hindi inilalako ang edukasyon. Labanan ang pagtaas ng tuition. Pero, para kanino rin sa para sa akin din naman. Sa buong pamilya ko. Sa mga kapatid ko graduate ng high school ngayong taon. Tapos sa magiging asawa ko, sa magiging mga anak ko, sa marami ko pang mga apo. Ano nga ba ito? Sa Martes. May exam ako kinabukas. Kasi, pag sumama ako dito, malamang magtuloy-tuloy na ito. Tingnan mo yan si Mando. Sabi niya kasi dati, subukan niya lang daw. Tingnan mo ngayon, gusto na siya sa mga nangungulit sa mga estudyante. Kaya natanong ko nga minsan, ano bang meron sa pagrarally at saka sa organisasyong sinalihan ko? Sabi niya naman, marami raw siyang natutunan mula nang sumali siya. Tapos, nakakatawa, mas mahalaga pa raw sa pagmememorya ng mga equations. Tapos, pinahirap niya ako ng libro. Lipunan at Revolusyong Pilipino. Tuloy ko na kayang basahin. Pero, yung oras na ipapabasa ko, hindi paggagawa ko na lang ng assignment. Diba?
daang problema na sa math ang nasolve ko. Sana, sa bawat math exercise na sinasagutan mo, unti-unti kong nasasagot ang tanong kung may kinabukasan pa bang naghihintay sa